isang taas kamay photo mula sa ating Pangulo at ang ating mga kandidato. Maraming salamat po. Sa pagkakataong ito, hinihiling po natin sa ating mahal na Pangulo ang isang photo opportunity. Una, inaanyayahan po natin ang Partido Federal ng Pilipinas officials na magtungo sa ating entablado. At ang Lakas Christian Muslim Democrats officials, maghanda na po. At the count of 3, 1, 2, 3. Salamat po. Alright, mga kapatid, kamusta po kayo? Magandang araw ho sa inyong lahat. Alright, so eto nga, dito nakita naman natin yung line-up, no? 12 senatorial line-up ng, eto nga yung alyansa sa Bagong Pilipinas. Alright? Ngayon, may kanina, tinitingnan ko rito, ilan daw po yung, iboboto ko rito, o ilan yung susuportahan ko rito na kandidato. Kayo naman, ako agad ang tinanong nyo, kayo kaya muna tanongin ko, ilan po kaya sa inyo, ilan po kaya sa mga to, ang inyong susuportahan? Diba? Now, ako naman, ang sa akin naman po dito mga kapatid, definitely ang susuportahan ko po dito ay ito, sigurado na ako dito sa mga tao na to. Ito si Abalos, Binay, Lacson, Manny Pacquiao, and then si Soto, Tolentino. Ang basehan ko naman po kung bakit nagugustuhan ko po yung mga yan. Unang-una, si Abalos noon, ayaw ko kay Abalos di ba? Pero nung nakita ko yung kanyang yung paninindigan niya lately, pinakamalaki pong pagsubok dito sa dito kay Abalos, ito hong paninindigan kung yun pong pangyayari nung nakaraan sa KOJC sa Davao City. Di ba? So maybe everybody's expecting, or maybe not everybody, pero most are expecting na baka ito ay kakampi ng mga Duterte kasi kaibigan niya si Digong, tauhan siya ni Duterte dati, right? Pero nangyari talaga namang ininsist niya yung rule of law. So nakasupport siya kay General Torre, diba? Talagang pinagtatanggol niya ito. Sabi ko, okay, so tong taong ito may paninindigan. Yun ang isang basehan ni PBBM, may paninindigan, di ba? Pumapalag rin si Abalos pagdating po sa usapin ng West Philippine Sea. Di kako, wala nang dahilan para itapon ko si Abalos. So, yun po yung akin rason. Alam ba ni Abalos ang trabaho ng pagiging isang senador? Diyos ko, tagal na sa politika niyan. Sigurado ko alam niya na
basic lang na laging tinatanong natin, how a bill becomes a law. Diba? How a bill becomes a law. Isa pa, yung sources of law. Bakit? Abogado po etong si Senator Abalos. Alright? Now, sabi ni Patriots, itapon Abalos. Bakit naman? Diba? Ako, siguro meron kayong sarili ninyong dahilan, pero sa akin, okay sa akin si Abalos. Dahil po, dun po sa mga nagdaan yung performance. Yung kasi binabasihan ko performance. Hindi lang po yung pangalan. Hindi ako ganun klase. Sawang-sawa na ako. Dati ganun ako. Pangalan, kung sino yung tawag dito, yung nag-endorso. Ganun po ako dati. Kaya lang lagi tayong nalalaban tae. So hindi na po ako bumabase at kailanman din ako babase sa endorsement ng sino mang politiko. Natural, yan pong mga endorsement na yan po may mga may mga kapalit yan. Siyempre, suporta sa kanya. 'Di ba? Kung manalo, wag akong ilaglag mo. Pero ang tanong, paano naman po ang interest natin ng taong bayan? 'Di ba? Maglalagay na kung tayo po ay nabubuwisit kay Robin Padilla, wag na ho natin dagdagan ng tanga. Okay? ang Senado. Kung dahil po sa pagkaasar natin, gusto nating buwagin na ang Senado, kaya lang yan po ay pangalawa yan sa mga imposibleng bagay. 'Di ba? Mga bagay na hindi talaga basta-basta pwedeng mangyari kahit gustong-gusto natin. Kasi kailangan natin baguhin ang saligang batas. Pero pwede po nating linisin. 'Di ba? Kasi kahit paano, meron pong buting dulot ang meron tayong Senado. Ganon din naman ang Kongreso. So linisin natin. At yan po ay magagawa natin ngayon pong darating na 2025 election. Okay? Now, eto naman si Binay. Bakit ko naman nagugustuhan etong si Binay? Now, pagdating dito naman po kay Binay, hindi po si Nancy pinag-uusapan natin. Ito, nasa na? Ito si Abby. Yan. Isa-isahin natin silang ganyan. Yan, si Abby Binay. Okay, but gusto ko naman po ito. Unang-una, ito ho matapang. May paninindigan. Nakita ko na kasi yung yung pagiging yung pagmamahal nito doon sa mga nasasakupan nila. Hindi siya kasi katulad ng ibang mga kapatid niya na Binay. Hindi siya katulad ng mga yon. So yung kanyang kakayanan, wala pa naman siyang background pagdating diyan sa hindi ko alam kung naging congresswoman na ito Pero para sa akin, why not give her a chance? 'Di ba? Kasi kita ko naman, mas magaling naman siya kaysa ron sa mga kapatid niya. Mas may sense ito, kausap, kaysa kay Fiona, yung original na Fiona. 'Di ba? Si Nancy na graduating graduating senator na. So yun ang aking basihan dito for Abby. Kasi tingnan nyo yung mga barangay, yung Embo barangay na napunta na ngayon sa Taguig. 'Di ba? Kaya lang ang problema, kung ibang politiko po yun, pababayaan na yun. Nandiyan na kayo, hindi na namin kayo pakikinabangan sa boto. Bahala na sa inyo si Alan Cayetano. Kung papangakuan kayo, kung tutuparin sa inyo yung pangakong 10K. Tapos pagdating doon sa mga estudyante, talaga namang wala hong panama ang Quezon City. Pagdating po sa pagbibigay ng mga school supplies, yung quality sa mga estudyante nila sa Makati. Quezon City, pinakamayaman na lungsod, pero maraming mga notebooks na naibigay sa mga anak ko na hindi akma sa kanilang grade o hindi akma sa kanilang year level. Lalo yung sa elementary, hindi akma. Pero diyan sa kanila, talagang kung ano yung kailangan ng teacher, kung ano yung kailangan ng estudyante sa room, yun. Ibig sabihin, talagang pinag-iisipan. Hindi yung basta may magawa lang. Magkaiba yun. Okay? So, I go for Abby Binay. Okay lang naman kung hindi niyo gusto si Abby Binay. Pero sa akin kasi, yung nakita ko sa kanya. Alright? Now, isa naman pong nagustuhan ko rito,
ay si Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao. Ito. Now, kilala naman natin si Manny Pacquiao. Bukod sa unang-una wala akong pakialam kung sikat ito, boksingero to, magaling ito. Idol to ng tatay ko. Okay? Naalala ko na naghihingalo na tatay ko nung sinabi namin na pa, may laban si Pacquiao. Nako. Bumababay na 'yon. Maya-maya nakita namin nakaupo, tuwan-tuwa kami noon. So, kaya hindi namin makalimutan 'yon pagkalaban ni Pacquiao. Nako. Nag-extend ng stay sa planet Earth ang papa ko. Pero, akala ko rito, nung senador si Manny Pacquiao, mas may sense po ang kanyang panukalang batas, pang long term talaga, kumpara naman doon sa DDS senator. Okay? Ang naging problema lang kasi kay Manny Pacquiao nung nakaraan, yung kanyang school record, di ba? Nung nag-political science siya, tuwan-tuwa ako. Yun pala, anak ng kamoting yan, oo. Hindi pala yun talagang sabihin natin na, a module sa madaling salita. Diba? Hindi siya talaga nagdanas ng matinding hirap para sa political science na kurso, yung makipagdebate, hindi. Pero natutunan niya yung paggawa ng batas nung siya po ay senador. Okay? Yan. So, hindi siya kasi katulad ni Bongo na nag-aasal DSWD. 'Di ba? Nung may panukalang batas, takot nang makipagdebate dahil yung binibintangan niya na umipit ang kanyang panukalang batas, si Drilon na Batikano, tutulog-tulog daw nung nagising, o di halos maihi siya ngayon sa salawal. 'Di ba? Ito naman, talagang nakipagdebate talaga itong si Manny Pacquiao. Ang problema lang kay Manny Pacquiao, hindi pa siya ganoon ka-well-versed sa kanyang sa pakikipagdebate. To the point, he ended up, in-offer niya sarili niyang pera na, sige, para magkaroon ng mga offices yan, ako nagagastos. Diba? Yun lang may mga kailangan lang na itama doon No? Okay na ako doon Pagdating sa usapin sa West Philippine Sea, hindi rin ito katulad ni Sara, di ba? Na silent night. Hindi rin katulad ito ng ibang mga taga Mindanao na politiko na ay kailangan medyo dikit sabayan ko yung trip ng mga Duterte kasi Mindanaon ako Hindi gang si Manny Pacquiao, di ba? And then, so para sa akin, ba't di ko bigyan ng pagkakataon? Now, next naman natin, eto, si Soto. Syempre, eksperyensado ito, dating Senate President. At kung ito po ay kung ito sana lamang ay at kumandidato bilang Vice President ni PBBM, malamang panalo ito. Bakit? Lalo na sa Ilocania, ang gusto ng taong bayan doon, ang gusto nila, nung nagpunta kami, nagulat nga ako mas gusto nila o preferred nila etong si Tito Soto bilang Vice President sana ni PBBM. Sabi ni Miguel, kakasawa na si Soto. Problema, wala tayong ibang mga choices. Pipili ba tayo ng baguhan na wala tayong makitang pruweba na alam ang trabaho bilang senador? Tandaan nyo mga kapatid, ang trabaho ng senador ay ngumalngal with sense. 'Di ba? Makipagdiskusyon, makipagdebate. Hindi po mag-ala DSWD secretary. Okay? Hindi po dapat ang kanyang opisina ay ayuda center. Dapat ang senador marunong sa paggawa ng batas. At doon, okay na ako rito kay Soto. Subok na po ito bilang Senate President. Okay? Now, tagal lang, haba na ng karanasan yan And then, si Tolentino naman. And I'm sure aayawan nyo. Now, ang tanong, bakit ko naman nagustuhan ang isang dating kaalyado ni Duterte? Yan, si dating Senator Tolentino na isang DDS. Well, to correct that notion, hindi po siya naman original na DDS. And it so happened na napasama siya roon sa lineup ni Duterte noong 2019. Dati itong taga-Liberal Party, si Tolentino. Okay? Tapos, alam niyo naman ang Partido Dilawan, PDP Laban, Liberal Party, Aksyon Demokratiko. 'Di ba?
So palit-palit lang sila, lundag-lundag lang. Now, bakit gusto ko rito kay Tolentino? Hindi po siya katulad ng ibang mga kaalyado ni Duterte sa Senado na sunod-sunuran kung ano ang gusto nito in relation to the West Philippine Sea. 'Di ba? Hindi siya katulad ng mga yon na pagdating sa West Philippine Sea hanggang t-shirt lang. Ito talaga nagsasalita. And then later on, tinalikuran na rin niya itong partido Padapa. Iniwanan niya sila in a harsh way. Na sabi ni Duterte, Tolentino, kinausap kami niyan. Sabi ni Tolentino, oh, paano ba to? Iwanan ko na kayo, ha? Iwanan ko na kayo. Ayun. Kaya nga, di ba, masama rin. And I'm sure babanatan ni Duterte ito dahil iniwan sila in a harsh way. Buti nga, nagpaalam sa kanila eh. Di ba? May alam si Tolentino po. Subok na po ito na senador. Hindi po ito tatanga-tanga katulad nung alam nyo na. Di ba? Ano ba? Naalala ko noon yung panukalang batas, yung hearing ni Bato de la Rosa kay Morales. Di ba? Si Bato de la Rosa nag-iisip pa kung paano makakabuo ng panukalang batas. Siya pa ang chairperson. Eto, vice. Pero meron ng panukalang batas na isusulong. Di ba? Oh. Sabi ko, talagang marunong ito. Alam nito yung kanyang ginagawa. And besides, mulat sa pulaman din, hindi naman ito yung katulad nila Bato de la Rosa ng todo tanggol, todo, di ba, depensa kay Duterte. Hindi naman siya ganun. Kaya sa akin, okay, we're good. Now, malayong malayo eh. So, ikumpara mo, sabi nga, ikumpara mo apple to apple. Diyos ko po, Duterte senators, ikumpara mo, stand out ito. Di ba? Yung iba, stand-up comedian. Okay. Ay, bakit napunta dyan? Ngayon naman ho, so yan aking mga gusto. Abalos, Binay, Lacson, Pacquiao, Soto, Tolentino. Now, ito naman po yung posible ko naman na ikonsidera. Okay? At kung bakit naman 'di ba? Ito naman yung ito naman po. Yan, si Cayetano at saka si Tulfo. First, dito naman po kay Cayetano, kay Pia, subok na rin po ito na matagal na, alam niya yung kanyang trabaho. At hindi naman din po ito katulad ng ibang mga senador natin na pro-China. Napaka-importante po kasi sa akin nun eh. Gaya nga ng sinabi ng Pangulo, bukod sa may kakayanan sa trabaho, pagmamahal po sa bayan ang isa sa mga tinitignan niya o hinahanap niya sa lineup. Nagkataon lang siguro, tawag dito, wala siyang ibang choice, alam nga namang mamulot siya ng mga taga-ano. Ito ho kasing kanina hong convention na to, ito po ang masasabi ko na totaling pagsasarado nila ng pintuan sa mga kandidato ni Duterte. Okay? So parang tipong wala kaming pwedeng maging guest candidate kasi meron na kaming sariling lineup. Yun eh. Now, alam rin niya yung pagiging senadora. At saka sa lahat ng mga senadora dito o senador mga kapatid, hindi ito katulad ng ibang senador na yung parang tipong asal barumbado. Hindi ito ganun. Naalala ko nung debate nila ni Manny Pacquiao, yung sabi ko nga sa inyo napakaganda po. You judge Manny Pacquiao to be stupid, know nothing, na walang alam, dahil nilampaso niya sa debate, si Manny Pacquiao. When he ended up offering his own money. Diba? Kasi, tinutulungan niya pa nga actually si Manny Pacquiao. Hindi lang kasi magets ni Manny Pacquiao na i-accept niya yung amendments. Kasi ang problema doon sa panukala niya, na magkaroon tayo ng sariling komisyon o parang sariling kagawaran para sa sports na mag-handle po ng interest at benepisyo ng mga nasa contact sports, yung mga nagbubugbugan talaga na sports. Katulad sa ibang bansa, meron. Tayo wala. So sa nakita ni Manny Pacquiao, ito nga yung sinasabi na sharing good practices kung ano yung nalalaman mo. Sa iba, na sa tingin mo maganda, wala tayo at kapaki-pakinabang if we adapt, then yun ang ginawa niya. Yun ang panukala niya.
Ang problema roon ng duplication, kaya hindi yun pumasa. Kasi may function na hawak ng GAB na yung budget at saka yung tawag dito, yung coverage para sa mga boksingero, contact sports. Ang sana roon na ginawa ni Manny Pacquiao ay na-pick up niya sana o ng kanyang staff at nasuggest sa kanya ng debate na sige, we are open to amendments. Na ang amendments ang ilalagay, magkakaroon ng provision sa kanyang panukalang batas na anuman ang duplication or duplicate duties, performance, or obligation whatsoever sa GAB na nandito sa kanyang panukalang batas, kapag ito ay naging batas, ay automatically wala na doon. Pati ang budget, di ba? Pati yung functions mawawala na sa GAB. Mapupunta na ron sa panibagong Commission for Contact Sports na panukala niya. Yun po yung naging kulang doon. Kasi naman, bagitong senador po noon, etong si Manny Pacquiao. So I'm sure, natuto na rin ito sa kanyang mga pagkakamali. Okay? So, bakit po pwede kong ikonsidera etong si Pia Cayetano? Unang-una kasi, kaya ayoko, para sa akin, hindi po kasi naman, hindi naman po kasi dapat dynasty ang Senado natin. Di 24 na nga lang kayo, magkakapatid pa kayo. Di ba? Andiyan na si Alan. Oh. Tapos papasok na naman natin etong si Pia. For Pia, pwede naman ito, magaling naman babatas, may siguradong boto ito, pwede naman ito maging congresswoman. Pero kung wala po talagang maidadagdag ako. Dahil ilan lang naman yung aking manok. 'Di ba? Ilan lang to? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ang aking manok. So kailangan ko ng 8 kandidato. 'Di ba? Then I will pick this up. I will pick her. Yan. Tapos, ang isa naman po ay si Tulfo, si Rafi. Si Erwin. Nalilito ako sa pangalan nila. Etong si Erwin. Okay naman po itong si Erwin. Di ba? Pero ganun din naman po. Kasalukuyan naman, congressman siya sa kanilang party list. Magdadalawa pa ba tayo ng 2 Tulfo? sa Senado, di ba? Para sa akin po, hindi po tayo nauubusan ang Pilipinas ng mga magagaling na leader. So, he's good in Congress. 'Di ba? Lawmaker pa rin siya. Pagkakaiba lang naman po ay yung kanyang sweldo at saka doon sa kanyang kuya. Yun lang ang tanging pagkakaiba. Pareho pa rin naman silang mambabatas. Pangalawa pa pala, good for 3 years ng Congress. 'Di ba? Ang Senate ay 6 years. So, para sa akin, kumuha muna tayo ng iba. 'Di ba? Tama na ho muna sa political dynasty diyan sa Senado. Sabi nga nila kahit naman wala kang pwesto, kung gusto mo talaga na magsilbi sa bayan, makakapagsilbi ka sa bayan nang hindi kailangan ang posisyon. 'Di ba? Sa akin naman, mas mainam na may posisyon, 'di ba? Why not stay in Congress? Diba? And after all, in case na matalo ito sa senatorial election next year, may pupuntahan ito. Party list na naman ulit nila. Sila may-ari ng party list nila. Yung ACT-CIS. Diba? Pero okay naman ito. Okay kay PBBM ito when it comes to loyalty. And I don't see na magkakaroon ng problema na impeachment yan kay PBBM. Sa Congress pa lang Diba? Overwhelming ang support nila kay PBBM. Tapos considering na atake nitong mga kalaban ni PBBM, masyado hong hilaw na hilaw. Tanging matalino na DDS na kailangang magpakabobo ang maniniwala. Ang Senado, hindi po pwede sa Senado. 'Di ba? Kahit sabihin nating DDS ka, tapos pagpapaniwalaan mo yung katangahan, mapapahiya ka. What will happen to you next election? 'Di ba? O kung hindi man agad yung eleksyon ang problema, yung buong 6 na taon mo diyan sa pwesto, 'di ba? Pinagtatawanan ka ng mga tao. So, pero again, kapag wala na ho talagang choice, katulad ni Pia ko, iboboto ko to. Si Tulfo. Now, etong si Erwin. Okay, ngayon yung mga ayaw ko naman po.
Okay, para ito sa akin lang ito, hindi ko kayo inuudyukan, grabe. Baka sabihin ng iba, "Anong karapatan mo? Turuan kami." Wala naman akong karapatan na kayo po ay turuan. Okay, so ngayon ito naman pong aking, ayaw. Ayaw talaga, eh, 'no? Mm. So unang-una rito, siyempre sa listahan ko alphabetical order na lang, ayan, Lito Lapid. Eto sinabi ni PBBM kanina na medyo natawa ako, eh. Ang Supremo ng Senado! Naku, Mr. President, nagpapatawa naman po kayo. Anong Supremo? Hindi nga namin maramdaman, parang katulad lang rin ito ni Mark Villar na mapapasabi yung mga hindi po talagang nakatutok sa politics. Mapapasabi ka na lang ng, ha? Senador pala siya? O, senador pa pala yan? Senador Lian? O, sa misis ko yan ang naririnig ko, eh. Sa mga anak ko, eh. Alo, pa, di ba doon yan, Ricardo Dalisay? Di ba doon yan sa Batang Quiapo? Oo, director yan doon. Tapos ano? Senador pala yan? Di ba? Bakit? Hindi maramdaman ng tao. Lumalabas sila sa showbiz pag malapit na eleksyon. Di ba? Hindi naman po siya yung klase ng senador na wala ka na ngang, yung hindi ka na nga magaling na senador, pero pasaway ka pa. Hindi, in fairness, hindi naman po siya ganun. 'Di ba? Nakatulad ng iba diyan, kuda ng kuda, mapansin lang, mapag-usapan lang. Sa kanya kasi hindi niya po kailangan gawin 'yon na pumatak ng pumatak, sumausaw ng sumausaw para pag-usapan. Kasi po, meron silang soap opera sa TV. 'Di ba? So merong way ang mga artista like Tito Soto. Dati nga style Tito Soto at saka nito ni Herbert Bautista. Pag mag-e-eleksyon, mga ganitong panahon, lalabas na 'yan, meron ng programa sa TV. Si Bistek, 'di ba? Ganun naman politika. Tapos etong si Tito Soto biglang lilitaw sa Eat Bulaga, ilang buwan. Ganyan ang style nila. Okay, yun lang, ayoko lang kay Lito Lapid. Masyado nang matagal diyan sa Senado. Sir, ano na ba ang achievement natin? Kamusta na ba? 'Di ba? Kailangan naman namin ngayon ng totoong senador. 'Di ba? Totoong senador. Wala naman tayong issue ng kung anumang corruption or whatever sa kanya. Sa akin lang, gusto ko lang ay kailangan po natin yung talagang maramdaman ng taong bayan senador ito. Okay? Yun. Now, isa pang ayaw ko rin naman, si Camille Villar. Bakit naman hindi ko gusto etong si Orange Lady, si Camille? Bagamat nakikita natin ito sa Congress, Deputy Speaker, etong si Camille. Andyan, di ba? Hanggang kailan po ba kailangan na magpapamilya ang naandoon sa Senado? Dalawang Cayetano, dalawang Villar, ngayon mag-ina, si Mark at saka ito. Di ba? Naalala ko rin nung panahon ng mga Estrada, presidente si Erap, tapos senador yung there was a chance na ang kanyang mag-iina si Jinggoy at saka si Loy Estrada nasa Senado. Tapos kamusta naman ang performance, 'di ba? So, sa akin, sabihin mo natin na Deputy Speaker ng Kongreso, kaalyado ni Martin Romualdez, kaalyado ni PBBM. I don't fucking care. They can still be ally, 'di ba? Pwede naman sila maging kaalyado pa rin naman ng presidente natin Pero sa akin, tama na muna yung kayo-kayong mga pagpapamilya, 'di ba? Para saan pat inaayawan nga natin yung political dynasty? Kasi diyan nangyayari yung kampihan 'di ba? Hindi kayo mabangga-bangga, 'di ba? Okay lang sana kung performer yung talagang yung mga panukalang batas talagang may sense, 'di ba? Ala rin Yan naman si Mark, tahimik. 'Di ba? Sobrang katahimikan. Napapasabi ka lang din, senador na pala yan. Di ba tabata ni Duterte dati yan? Di ba? Tsaka pagka ganyan pamilya ang nandyan, tragis ang lalakas ng loob talaga na magsabi ng, hindi, eto, ganito ako. Di ba? May inclination talaga. Ganon. Katulad etong kay Cynthia Villar. Di ba? Yung hearing kay Kibuloy, hinarang nila yung contempt. Tapos si Mark, hindi man lamang naglabas ng kanyang posisyon, 'di ba? Aayunan ko ba yung trip ng nanay ko or what? Alam niyo, ang isang leader hindi po dapat ganyan Dapat palagi kang merong pinaninindigang panig,
'Di ba? Hindi pwede yung neutral. Senador ka, kasali ka ron sa committee, bakit ka silent night? O, 'di ba? Ano to? Playing safe? Hindi tama yung gano'n. 'Di ba? Now, for me, again, dahil lamang po sa political dynasty diyan sa Senado na ayaw ko, kaya no ako rito kay Camille. 'Di ba? Anyway, napakaganda naman po ng Las Piñas. Sikat na sikat sila roon. So, pwede naman po siyang maging congresswoman uli. 'Di ba? Okay, at hindi ko naman po sila inaakusahan na na kung bakit nawala yung mga puno, kung bakit yung mga palayan ay naging subdivision. Kasalanan naman po 'yan ng LGU na hindi nila protektahan, 'di ba? Yung mga agricultural land, nabili tuloy. O, nagawa tuloy na subdivision. Now, isa pang hindi ko rin po trip dito. Ito, I'm sure gustong-gusto nyo to eh. Ito, Bong Revilla. Ang tagal na rin yan sa pwesto. Di ba? Tama na muna. Tama na muna kayong mga artista. Yan. Iba naman ang piliin natin. Bakit? Halos kulang na lang pag nag-18 years old ang kaanak nito, kakandidato eh. Ilan bang Revilla? Ilan ba sila na nandoon sa Kongreso? Di ba? Tapos ano bang nagawa nito sa Senado? Ang tagal ng panahon nito, parang si Lito Lapid rin ito, pareho ang tanong ng taong bayan. 'Di ba? Tsaka ito nabili rin ito ni ni Pinoy during the Corona impeachment. Ito yung nagrereklamo noon, kalaunan, nakinidnap daw siya ni Mar Rojas, pinag-drive siya papuntang Malacanang. Tapos tinanggap din niya ang ending, tinanggap din niya yung suhol ni Pinoy. Tapos galit na galit sila noon kasi bago bumaba si Pinoy, pinakasuhan sila, 'di ba, sa PDAF. Nakulong sila. Pero kaalyado siya, LP. Pero sila yung mga political butterflies na kung aling partido po ang tawag dito, anong partido ang nasa kapangyarihan, doon sila sumasawsaw. Yan. Isa yan sa tatak nito ni Bong Revilla. Kaya ako, nope. Wala naman akong maalala na talaga namang sabihin nating landmark bill na naging batas, 'di ba, na siya yung author. Hindi po co-author ha, author po talaga at nakipaglaban diyan sa Senado. Wala eh. Wala, ayoko ng ganun. Lugi ang taong bayan, halos kalahating milyon ang sahod ng mga yan, buwan-buwan. Pero bakit naman ganun lang yung ating makukuha na performance nila? Lugi tayo. So wag ho nating ipalugi ang ating buwis. Okay? Now, sino pa bang hindi ko gusto rito? Syempre, ito ang pinakasikat po naman sa lahat dito. Kahit anong promote ng ating presidente, hindi ko po isasama sa susuportahan o iko-considera man lamang kahit wala na akong ibang choice, si Amy Marcos. But ayoko kay Amy Marcos, kapatid ito ng presidente na aking sinusuportahan. Ano naman ngayon, kapatid lang pala eh. Di ba? Ito si Amy Duterte, kaya nga binabansagang Amy Duterte, mas naka-incline pa siya sa mga Duterte. Naka-incline pa siya sa interes ng China. Tapos, tamad sa trabaho. Pa lang ang ginagawa. Bakit yung sinabing tamad? Noong panahon ni Duterte, di ba, merong electoral protest si PBBM. Ang sinasabi, dinaya si PBBM, blah, blah, blah. Di ba? So, anong ginawa ni Senator Amy when she got elected in 2019? So, meron siyang proposal for hybrid election system. Ano nangyari doon? Pinaupuan. Pinalipas ang mahabang panahon. Kinapos ng oras. Ngayon, inabot ng 2022 2022 election. So, paso na. Now, pagpasok nitong 19th Congress, isinulong niya uli yung panukalang batas na yon, dalawa. Yung New Omnibus Election Code of the Philippines at saka itong Hybrid Election System Bill na naman. Na kung saan, naalisin na natin ang automation sa pagbabasa
Hindi na po computerized or computerization ang sistema ng pagbabasa ng mga balota natin. Okay? Hindi na. Manual na. Tapos yung score nito, itatransmit ito, yun na po yung electronic. Bakit? Kasi verifiable na. Nakita ng taong bayan, ng mga nagbantay doon, pwedeng i-live habang nagbibilangan. Di ba? Ang problema, mula ho lang na-submit niya ng July or August, sa mismong sariling committee na hawak niya. Siya yung chairperson ng committee. Wala akong nangyari. Walang nangyari. So ano ba talaga? Seryoso ba talaga si Amy sa kanyang panukalang batas? Kasi kung ako ang isang senador, hindi ako papayag na yung panukalang batas ko. Di ba? Utragis, kapatid ko, presidente ng Pilipinas, biktima yan ng dayaan sa aking paniniwala. Maraming Pilipino nagdududa na sa ating hybrid election. We still have ample time kasi tayo yung ang aga-aga natin sinabit yung panukalang batas. Ang dami ng mga nahuling panukala na naging batas na. Akin wala pa. Di ba? Ipupush mo yun dapat. Bakit hindi niya pinupush? Anong dahilan? Kailangan ba niya ang SD card para maging senadora uli? So, kailangan natin dito, bigyan natin to ng 0 votes. Etong si Amy Marcos. Bakit? Ito ba nagsisilbi sa interes ng kanyang kapatid? Kahit sa kapatid niya man lang, hindi ho. Nagsisilbi si Amy sa interes ng mga Duterte. 'Di ba? Tapos source pa pala ito ni Amy ni Maharlika. Isa pala siya sa mga puting ahas. Siya yung pula. Sa Pulboronic video. Was there any chance na narinig po ba ninyo? Have you ever heard Amy Marcos lambasting ang Maharlika and other DDS? Wala, 'di ba? Saan niyo siya mahahagilap? Sa loob ng Senado, very active, which is a very, very, very good for me. Okay, very, very good yan. Alam niya yung gawain niya bilang senadora. Tapos yung EPAL system niya, na kahit na matanda na hindi na bagay sa kanya, yung parang pabata effect pa. Di ba? Sabi ko nga ho yung Senator Amy Marcos, hindi ganyan ang ugali sa kanyang kapatid at hindi pro-China o pro-Philippines ito. Hindi nito kailangan ng mag-epal-epal ng ano ginagawa nila. 'Di ba? Na akala mo abnoy-abnoy na. Noon nga pinagtatawanan natin si Leni Robredo for doing that. Napahadu-hadukin. Kulang na lang maghadukin si Amy Marcos. 'Di ba? So useless ito. Tingin ko nga kapag nagkaroon ng impeachment, wag namang mangyari. Dahil hindi sila magtatagumpay laban kay PBBM. Ito boboto to ng pabor sa impeachment 'Di ba? Namasibak si PBBM Mas loyal ito sa kabila kaysa sa kanyang kapatid. No. Hindi ko naman sinasabing konsintihin, 'di ba? Ang sinasabi ko ay dapat po may paninindigan, 'di ba? Kita na nga po yung pagkakamali, yung mga mali-maling ginagawa ni Duterte. Go pa rin ito si Amy. Bakit? Is it because birds with the same feather flocks together? Hindi ba siya nahihiya kung paano na lamang lait-laitin ng kanilang pamilya ng mga alipores in Digong? Di ba? Di ba siya nahihiya, naaawa sa pangalan nila na binabansagan ng mga siraulo na adictus ang kanyang kapatid? Yung mga yun ay mga tropa niya. Hindi man lamang niya masaway. Saway lang po Hindi tinatakot, saway lang. Di ba? Kahit na sino magkumbinsi sa akin na, JDB, wala na tayong choice. Kailangan natin boto straight, sama natin si Amy. Di kayo na lang. Sabi ko nga kung papipiliin ako Franz Castro, Amy Marcos, I will vote for Franz Castro. Kahit sabihin pang komunista yun. Bakit? Alam nun yung ginagawa niyang trabaho. Consistent, di ba? Talagang nagpapakahabot ng gabi yun sa Kongreso. Bilang bahagi ng minority bloc. Di ba? Madali pang madali pang interviewin yun. Nung in-interview namin yun, kala namin, nung panahon ng kasagsagan ng hearing ng SMNI, kala namin mailap. Alam niyo ba ang nangyari? Lumabas kami ng kwarto. Matapos magpasabi si Rocky. Ano nangyari? Kami pa hinanap. Nando sa labas. Sabi namin, walang iya yun tinakasan tayo. Siguro dumiretso yung bundok. Sabi ko pa. Ako maya makita namin ganun-ganun. No? Hinahanap pala yung mga vloggers. Di ba? Tapos, naririnig rin natin sa kanila noon, yung satisfaction
sa ginagawa ng ating presidente. So, ibig sabihin, kahit yan ay komunista, na-appreciate niya. Di ba? Yung isinisigaw nila nung panahon ni Duterte, ipaglaban ng West Philippine Sea, nakikita nila kay PBBM. Naririnig nila rito. At talagang pinaninindigan kapalit ng kung anong pagbabanta ng China at kung anong pressure ang ibinibigay ng mga Dutertards sa kanya. Diba? So, okay ito nga ako. Na-appreciate niya ating Pangulo. O, diba? Pero normal lang na mag-oppose yan. Opposition yan eh. Hindi naman yan majority block eh. Correct. Hindi naman lahat ng komunista masama eh. Diba? Hindi naman lahat. Maraming ang walang ideology. Yun pa yung mga masasamang ginagawa eh. Kung hindi tamad, corrupt. Di ba? No ako talaga. Sorry, no ako rito. Kahit na mag-iyakan yung mga loyalista, bahala kayo sa buhay nyo. Kung mahal nyo ang bayan nyo, no? Iboto nyo yung may kakayanan sa trabaho. Check si Amy doon. Iboto nyo yung may pagmamahal sa bayan. Si Amy doon. Iboto ninyo yung hindi makachina. Si Amy doon. Iboto ninyo yung hindi po pumapabor sa pumipeste, sumisira sa kanyang kapatid. Diba? Ekis na naman doon si Amy. O sa dami ng ekis, kahit alam nito ang trabaho bilang senadora, ginagampanan ba niya para sa magandang panukalang batas na hybrid election system? Hindi po. Pakitang tao lang yung ginawa. Why should I vote for her? Why should I support her? Diba? Kapag sinuport, ito bibigyan ko kayo ng clue. Kapag ako po ay naging bayaran, malalaman ninyo, bit-bit ko si Amy. Tandaan nyo yan. Okay? Kasi kahapon may nagtatanong na sa akin, no? JDB, bukas na yung ng lineup. Oo. Nagtatanong na sa akin ng ganon. Sino yung mga manok mo? Ganon. May mga nag-PPM na rin sa akin. Baka pwedeng i-considera mo si Amy, Marcos yan. Marcos brand lang ang Marcos lang ang makakapagbigay ng Marcos brand of service. Nako, tigilan niyo ako. Marcos brand pa kayo. Tingnan niyo nga si Amy kung anong ginagawa. 'Di ba? Pinagtataksilan ng kanyang sariling kapatid na presidente ng ating bansa. Hindi man lang okay lang maging kaibigan niya si Sara eh. Pero sana sawayin niya yung mga alipores nito. Alam niyo ho, may kasabihan nga na tawag dito na kung ipinipikit mo lamang ang iyong mga mata sa nakikita mo naman ng mali, ito po ay isang kasalanan na. Ito po ay pagkukonsinti na. Ilang ginagawa niya sa mga alipores ni Digong. Kinukonsinti niya. Meron pa siyang alagang grupo ng vloggers, yung UVIP. na mga naka Duterte yon, yung UVIP. Magkano allowance doon? Meron yun eh. May nag-reveal no, nakagrupo nila na nabuisit sa kanila, gaaway-awayan. Di ba? Ay nako, para saan yung mga yon? Now, so far, yan yung aking yung aking take dito sa lineup. So sa lineup ng ating pangulo sa Senado, apparently meron akong hindi mga gusto. Sabi nga parang mga basura. 'Di ba? Kasi para sa akin po mga kapatid, kung talagang gusto natin para sa interes ng ating bayan sa kinabukasan, para hindi po mauwi ito sa kinabutasan, 'di ba? Tumili tayo ng talagang may alam sa trabaho, may pagmamahal sa bayan, 'di ba? Subok. Yan ang piliin natin. Hindi yung inendorso lang, itinaas lang na PBBM ang kamay, 'di ba? Huwag 'yun. Ang mga politiko, they go together with common interest, 'di ba? Manalo, proteksyon, yan yun 'di ba? Pero sa taong bayan, ano ang mahihita natin? Kung meron tayong ipapanalo na katulad na naman ng Robin Padilla, yun na lang yun 'Di ba? Kung meron tayong ipapanalo, parang awa nyo na. Pwede ho tayong mamili. Ito po yung sacred moment na ibibigay po ng Diyos na yung karapatan natin na mamili. Okay? Alam niyo ang history nito ng pagboto? Sa Biblia, ito yan Yung mga unang mga ninuno natin sa Biblia, sa Old Testament,
inayawan po nila yung kalooban ng Diyos na siya ang kanilang leader. Ayaw nila yon. Okay, i-comment nyo po rito kung panahon ba ni na Miriam yan, ni na Moises. At yung mga tao, sinabi talaga nila sa harap ng Diyos na gusto namin na magkaroon kami ng leader na katulad namin. Mga tao rin. So sa tampo ng Diyos, pero walang magawa, pinagbigyan po sila na pumili ng kanilang leader. Yun po ang simula nito. So ang obligasyon naman po ng mga leader, siguraduhin na magiging mabuti, mapapabuti ang kapakanan ng mga tao. Ganon. Okay, napumili ng leader. Kaya po, sabi nga, kapag ka masama ang naiboto natin, dapat ba nating ralihin ang presidente? Dapat ba nating i-impeach? Diba? O yung senador, dapat ba natin itong ralihin? Araw-arawin natin? Hindi po. Kailangan natin silang irespeto. Mag-comment tayo sa kanila, i-comment natin ng may paggalang. Bakit? Ayun ang utos ng Diyos eh. Igalang yung mga pamunuan. Di ba? Pero, pagdating po ng eleksyon, mawalang galang na. Binigyan tayo ng poong may kapal, ng kapangyarihang mamili. Kasi pag tayo ho nagkamali, patay tayo. Ang utos, papasok ngayon yan. Igalang ang mga pamahalaan o di yung mga halal ng bayan, galang natin kahit hindi pala kagalang-galang ang nilagay natin dahil para na naman tayong lasing ng bumoto. Ay, wala akong listahan. Tingnan nga, kita yung sample balot. Babiyahin ko na nga lang ito para hindi mawala yung pangalan ko sa voters list. Ang hirap magparehistro eh. Naman, come on. Di ba? O kaya, pumunta ron. May boto ko. Kita yung listahan. Ito. Diba? O kaya, pumunta ng botohan. Walang isinulat kahit isa. Ay, nako. O, yan. Kanina yan eh. Diba? Magaling namang director si Supremo eh. So, hayaan na lang natin siya roon kay Ricardo Dalisay. Pero ko talaga yan. Habi Binay, Ping Lacson, Tolentino, Soto, Manny Pacquiao. Yan talaga mga manok ko dyan. Tsaka itong si Abalos. Then I would consider etong si Pia, tsaka etong si saan na yun? Ay, hindi, wala rin itong picture. Si Tulfo. Andito pala. Naka checkered na orange. Ayan. Sa mga unang yan. Okay? So yun lang para sa akin ha. O sa inyo, sino ba? Sabihin, kay Manny Pacquiao kami. Yumaman dahil sa boxing, hindi sa politika. Gusto lang niyang ituloy lahat ng isusulong na batas para sa mahirap. Libreng pabahay at dagdag benepisyo sa mga seniors. Okay? Tama yung ganun, di ba? Kung ano yung mga adhikain mo, isa batas mo. Alam na rin naman na niya ang trabaho ng senador eh. Subok na siya eh. Buti nga yan eh. Sumusubok makipagdiskusyon, makipagdebate. Hindi katulad nung si Bongo. Diba? Gusto i-terminate yung period of interpellation. Ano yun? Yun nga yung substance ng Senado. Di wala na kayong debate. Sayang lang daw ng oras. Kung sayang sa oras yun, huwag ka na mag-senador. Oy, sabi ni Chin Chanchong, etong grupo ni JDB mukhang binibigyan ng chance na makapasok ang mga aso ni Digong at komunista. Sige po, sino po ang aso ni Digong na tinutukoy nyo? At saka komunista po. Tandaan nyo, hindi lahat ng komunista masama. Tandaan nyo yun. Sige, bigyan ko kayo tanungin ko kayo. Sige nga, bigyan nyo ako ng isang senador na kandidato ninyo na hindi ko nagustuhan. Ako na lang magbibigay kung mabagal kayong mag-type o kung nandito pa kayo. Okay? So sa mga inayawan ko po, eto hong si Marcos, Revilla, Villar, Lito Lapid. Pero ang pinaka-worst po sa inayawan ko, pinaka-top 1 talaga,
ay hindi ko gusto si Amy Marcos. Okay? Ngayon, si Amy, alagad ni Duterte. Maka-China. Diba? Plastic, minsan lang yan. 1,000 na yung komento ng mga tao. Pero, si Amy, isa lang sasagot yan kontra sa China. Tapos wala na. Diba? Ito pa kanina, hindi niya po, ito inisnab niya to. Inisnab niya tong event na to. Alam niyo ba, masingit ko lang to ha. Ito ho, post niya ito sa kanyang official FB account. Ayan. So kasabay po ng oras ng pagdaraos nito kanina. Nakuha pa niyang batiin ang JIL anniversary kesa sa grupo na to. Kaya nga sabi ko sa aming GC ni na Mami Peng, ni na Takero, alam nyo nakakahiya tong event na to. Bakit nila isinali etong si Amy Marcos na obvious naman pong ayaw sa kanila. So yung ganyang behavior, sa tingin nyo po, Chin Chansu, dapat nating suportahan. Di ba? Isa pa, grabe ang issue ni Amy sa corruption. Naalala niyo yung tobacco, excise tax? Oh. Siya ho yung main actor doon. Pinaharap sa Senado, sa Kongreso. Hindi siya humarap. Sino yung mga nakulong doon sa na-cite in contempt? Mga empleyado, mga subordinates niya. Sa Ilocos Norte. Sino ang itinuro niyang salarin? Si BBM. Daw ang nagturo sa kanya, nagpayo na huwag mong atinan ang hearing. At that time po, kongresista noon, si BBM. Papayuhan niya, huwag mong atinan yung aming committee hearing. O yung mga kasama ko, malabo yun. Diba? Etong si Franz Castro, isang komunista. Oh. Hindi ko pa narinig yan na sumigaw na pabagsakin si PBBM. Na-appreciate nga nila yung mga ginagawa ng Pangulo. Hindi ko pa narinig yan na minura ang Diyos. Diba? Palagi sinasabi nila, dapat masiguro natin yung pera ng bayan, kapakanan ng bayan. Ang dami ho, 315 po ang kongresista. Sila po yung nakikita namin na consistent talagang sumusuri sa mga panukalang batas para maasigurado, di ba, na nasa ayos. Sila po, maraming mga oposisyon, pero sila po yung gumaganap talaga sa trabaho. So kung yan na ipapalit ko kay Amy Marcos, tingin ko tama yung choice ko. Di ba? O sabihin nyo, bakit hindi na lang yung ibang mga senador? Ay, hindi yung iba na lang mga kandidato? Diba? Yun ang choice ko eh. Kasi ang panuntunan ko, alam yung trabaho, may pagmamahal sa bayan, sa kapakanan ng taong bayan. Oh. Diba? Lahat naman ng iba dyan, ganun din naman titignan ko kahit taga-ibang partido yan eh. Ilan lang naman ba yung aking mga manok dito? Diba? 6 plus 2 pwede kong ikonsidera. Wala akong pake kay Amy. Gaya lang, kung ang lahat na lang ay may say ka, binibigyan mo ng chance na makapasok. Well, you have to understand. Nako, Philip Salvador! Susmar Yusef! Ang aking komentaryo at the moment ay para lamang po sa line-up, okay, ni PBBM, ng alyansa nila. Wala po ito sa mga wala pa akong pakialam dito. Wala akong content ngayon sa kampon ni Duterte. Ilang piraso pa lang yon. Now, since you mentioned Philip Salvador, por Diyos por Santo, hindi po ba sana na-gets po ninyo ang sinabi ko kanina na kung kayo ay natatawat na dahil nadidismaya kayo sa ginagawa ni Robin Padilla, huwag na po ninyong dagdagan. 'Di ba?
So, I have no for the candidates like Philip Salvador. Na ni mismong kaalyado nilang mga vloggers like Pebbles Cunanan. Sabi lang ni Pebbles, ay naku, Diyos ko po, Ipe. Sorry po, nagkakasundo tayo dyan. Pero yung komento nyo naman, ang lahat na lang may say ako, kapatid, vlogger po ako, komentarista po ako. Grade 1 pa lang ako na umuuwi ako nang wala akong nabili sa baon ko dahil po sa kadaldalan ko. Ang comment sa card ko, kundi lang nasunog ang bahay namin, kundi lang nakremate noong 2014. Naku po, papakita ako sa inyo rito. Mula grade 1 hanggang grade 6, kinder pa lang eh. Ang nakasulat ng comment sa akin, talkative. Okay, so huwag niyong problemahin. Vlogger po ako. Opinion ko po yung aking sinasabi rito. 'Di ba? Kaya nga binabasa ko rin yung comment niyo para 'di ba? Para meron tayong interaction. Oh. Ang JL founder na 'yan, ang ama ni Senator Villanueva, nangampanya na si Aimee kanina kaya wala doon siguro, correct. Yung mas inuna nga yung JIL, 'di ba? Sabi ko nga. Kaya naka-post pa sa harap natin, no. Mas inuna pa niya 'yan. Sabi nga ni PBBM, 'di ba? Sinampulan na ni PBBM na mas nauna na sa inyong nangampanya kaya wala dito. 'Di ba? Kaya nga alam niyo dapat hindi na 'yan. Alam niyo kaya naman 'yan nakapasok. Tingin ko ha, it's not because of PBBM kaya yan nakasama diyan. Nakasama po 'yan dahil po si Aimee Duterte ay Nationalista Party. Okay? At sinisiguro lang din naman ng Nationalista Party na makakuha ng boto sapagkat sa totoo lang, may mga loyalista po na nakatingin lang ang mata sa apelido. Tapos pag kumalamang sikmura, nakatingin sa presidente. So sinisiguro lang nila yon na makuha. Pero tingin ko, kung si BBM, ang presidente, hindi niya ilalagay yan. Dahil hindi naman niya kapartido yan eh. Sino ho bang kandidato rito ng Partido Federal ng Pilipinas? Si ano lang yata eh. Si Benhur Abalos. Di ba? Baka kung si Sandro eligible na, kung 40 anyos na ito, next year sa araw ng halalan, baka yan pa yung ilagay niya dyan. Di ba? Makasama nito ni Benhur. Oh, dalawa, si Erwin at saka si Benhur. Oh, di ba? Okay, problema pag di natin sinuportahan lahat ng mga kandidato ni PBBM, di binigyan natin ng chance makasingit ang kandidato ng mga Duterte. Gusto ba natin yon? Unang-una, pag lahat ng mga yan, kaya nga sabi ko suriin natin eh. Definitely dun sa mga kandidato ng mga Duterte, basura po talaga eh. Saan nakita ko? Magkakaroon tayo ng separate content para dyan. Kukunti pa kasi, baka hindi ho tumagal ng 10 minutes yung talakayan natin doon. Pero so far, basura pa eh, yung mga yun eh. Wala pa akong nakikita na medyo challenging na kandidato nila. Okay? Yung mga tipong, Philip Salvador, hindi Dorian. Bato de la Rosa, bobo yan. Matalino po si Bato de la Rosa. Magaling po yan, kaya nga naging top notcher, di ba? Nung siya po ay naging DDS na, doon na po tayo nagka-leche-leche. Siya lang pala, doon na siya nagka-leche-leche. Sapagkat tatakpo ng DDS, kailangan ganun ka. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo, meron pa pong ibang mga kakandidato. Okay? May mga ako, pwede kong bukod kung pipiliin ko si Franz Castro, pipiliin ko rin si Chel Jokno. Oh. Pero hindi ko iboboto si Bam Aquino, tsaka si Kiko Pangilinan. Sigurado na ako diyan. No to Kiko Pangilinan, no to Bam Aquino. 'Di ba? So, pwede ako dito. Sigurado ko talaga. Isa sa mga choice kong iboboto pag nagdeklara na talaga etong si Chel Jokno. Bakit? Siyempre, alam niya trabaho, abogado. Consistent yan. Gaano man katindi ang pressure ng panahon ni Duterte sa mga human rights advocate katulad niya. 'Di ba? At ako, I feel guilty sa noong 2019 na ibinasura natin sila. Ibinasura natin Chel Jokno, di hamak, mas may utak, mas may galing, may pagmamahal sa bayan. Oh, kung kayo po, kayo, ito na lang, papiliin ko na lang kayo. Lang yan, nagkatalo-talo pa tayo eh. Mamili kayo, pro-China o pro-Philippines? Oh,
consider lang natin yung laman ng utak. Pro-Philippines pero bobo, traidor. Boboto ba natin? Dapat hindi. Di ba? Bakit? Dapat kung pro-Philippines tayo, dapat pumili tayo ng magaling, ng may alam, may kakayanan sa trabaho. Okay? Okay, sabi niya, no? Ako, JDB, 6 lang boboto ko dyan. Hindi pa ako sure sa iba kasi hinahanap ko yung totoong nag-work para sa bansa. Hindi para sa sarili at sa kaibigan. Yan, no? Panagutin nila ang mga lumalabag sa batas. O, di pagdating sa panagutin, ang magagawa po ng mga senador ay iyo pong mga investigasyon. 'Di ba? Yun. Oo naman. Zero. Okay.